for the construction of reinforced concrete river walls at Pulok 4, Barangay Piel, Baliwag, Tulukan. Lahat itong project na ito, ghost project. I'm getting very angry with what's happening here. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Opo. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kang makita kahit na. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Hindi dismayado, kundi galit ang Pangulo. Mga promotor ng mga anomalyang flood control projects pananagutin. Iyan ang madiin na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang patuloy sa pag-inspeksyon at pag-iimbestiga sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Labis ang pagkadismaya ng Pangulo dahil bukod sa bayad na, ang mga ito ay dapat na napatayong concrete river wall sa Baliwag, Bulacan ay napag-alamang hindi man lang ito nasimulan. Mahigit 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulong Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang i-launch ito noong nakaraang linggo. Layunin ng sumbong sa Pangulo website na hikayatin ang taumbayan na magsumbong sa pamahalaan tungkol sa mga irregular flood control projects sa bansa. Ilan sa mga reklamong ito ay personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng hakbang na usigin ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Umabot sa 55 million pesos ang halaga ng concrete river wall project na inaasahang matatapos sana ngayong Oktubre. Batay sa inspeksyon ng Pangulo, sa papel lang natapos ang nasabing proyekto at may mga ulat pang balak na pagtakpan ang anomalyang ito. Nagbigay naman ng utos ang Pangulo sa DPWH sa kabila ng mga nadiskubring irregularidad. Ibigay ang buong listahan ng mga flood control projects para wala nang nakakalusot na ganitong mga proyekto. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga iligal na gawain. Nagbabala din ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa mga ghost flood control projects, lalo na iyong mga nasa gobyerno. Uusigin kayo ng batas. Pinakakasuhan ng Pangulo ang sinumang mapapatunayang may sala at kabilang sa kontsabahang ito. Dito naman tayo sa Baliwag dahil merong report na ligay sa atin na dumating dun sa website na itong kontrata para sa isang 55 million contract for the construction of reinforced concrete river walls at Pulok 4, Barangay Piel, Baliwag, Tulukan. Lahat itong project na ito, ghost project. I'm getting very angry with what's happening here. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Opo. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Chris Jose ng Remate. Good morning, ma'am. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Ito po ay gagawin sa ilalim po ng batas. Ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador? So ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng Elected public officials at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po
ang nais niyang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, Hindi ko sinasabing hindi pabor. apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, may we get ano po yung naging reaksyon ni Presidente sa irrevocable resignation ni NBI Director Jaime Santiago? Sandali naman po. Meron po sa ating pinabatid. NBI Director, yung resignation po niya, for acceptance. Nagkausap pa po ba sila in the past days regarding this? Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila yung nagkausap, pero ang irrevocable resignation ni NBI Director ay for acceptance. Ma'am, how will this affect yung mga investigation na ginagawa ng NBI, lalong-lalo na po yung sa missing sa Bongero case? Marami naman pong mga tao pa rin po na may kredibilidad at maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sila pa rin po ay patuloy na nagtatrabaho para dito. Meron po kaya tayo na ma'am na shortlist kung sino po ang papalit kay Santiago? Sa ngayon, wala pa po sa ating ibinibigay na anuman detalye. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula po kay Chloe Hufan ng Business World. Good morning po, Yusek. The Konektadong Pinoy Bill po is set to lapse on August 24. Given that it is a priority bill po of the President, what specific provisions is the President still reviewing that explain why he has not signed it? Or does he intend to sign it into law, or will he allow it to lapse without his signature? Hintayin na lang po muna natin ang magiging aksyon ng Pangulo patungkol sa Konektado Bill. So he has 3 days, if I'm not mistaken, before that. Ano po sa tingin nyo yung talagang nire-review ni President kaya hindi niya masign ka agad? Mas maganda po kasing reviewin lahat. Ayoko po mag-speculate, pero hintayin po natin ang magiging aksyon ng ating Pangulo patungkol po dyan. And last question, Yusek. Industry players expressed willingness to input on the implementing rules and regulations of the Konektadong Pinoy Bill. In the event it lapses into law as a way to address industry concerns, open po ba ang palas dito? Sa mga... Na tutulong po yung mga industry players sa IRR po. Wala naman po magiging problema kung sila po ay makakatulong at magiging maganda po ang pag-iimplementa ng sinasabing batas kung maipapasa ito. Wala pong tututulan ng Pangulo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we get the palace's reaction to former DPWH Secretary Rogelio Singson, who's questioning the administrations that came after the Pinoy admin. Sabi po ni former Sec, the Aquino admin left a 351 billion peso flood control master plan, but that succeeding governments never acted on it po. Nadinig po rin natin yan at tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Thank you, Yusek. Good morning. Ulitin ko lang, yung kay Ivy, walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Yusek, good morning. Nung Monday po ang budget briefing ng DBCC and according to Finance Secretary Ralph Recto, may winidheld o hindi pinarelease ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 60 to 80 billion pesos na pondo under sa 2025 national budget dahil hindi ito naka-align sa Philippine Development Plan ng administration. May we know po, Yusek, kung ano-anong mga proyekto po ang under sa nasabing pondo po na nasa 60 to 80 billion pesos? Ayon po sa DBM, karamihan po dito ay mga infrastructure po ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress.
So, yun lang po ang binigay sa ating impormasyon ng DBM. So ano pong gagawin doon sa winidheld na pera po na ni Pangulo? Ano pong gagawin ng gobyerno? Muli, tatanungin natin ang DBM kung anong gagawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Okay. Reaction lang po, Yusek. According din kay Secretary Arsenio Balisaca na malapit na po tayo pumunta doon sa upper middle income threshold. Konti na lang po. Reaction po ng Palace dito. Of course, masaya po ang palasyo dahil nakikita po natin ang pagtatrabaho ng administrasyon para po mapaganda ang ating ekonomiya. At ang sabi nga rin po ni Secretary Balisacan ay $26 na lamang po ang kulang at hoping po na nito pong taon na to, 2025, ay maa-atin na po natin to. Pero malalaman po natin ito sa July 2026. Thank you, So, Yusek. tignan po na lang natin. Thank you. Sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the President called out St. Timothy Construction. Has a company reached out to the DPWH or OP? At ano po yung masasabi nyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bongo po? Una sa tanong ay tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Follow-up question po. Nabanggit niyo po, Yusek, na walang timeline pero pinamamadali yung investigation. Can the Palace assure that there will be a conclusion sa mga investigasyon or may maparurusahan before the President term ends? Thank you po. Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. At ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito.